Magandang hapon po mga kapwa ko Manilenyo. Andito na naman po ang inyong lingkod, Dr. Hani Lacuna, upang ihatid sa inyo ang mga kaganapan noong nakaraang 2 linggo at ang mga magiging kaganapan sa mga susunod na linggo, lalong-lalo na po sa isang malaking pararating o paparating na kaugalian natin tuwing sasapit po ang Nobyembre. Kung mapapansin ninyo, parang iba yata ang background ko. Nasaan kaya si Dr. Hani Lacuna? Siyempre, sa teaser po ng The Capital Report, makikita niyo po na ako ay nasa loob ng ating isa sa mga pinakamalaking pampublikong sementeryo dito po sa Maynila o di kaya siguro po sa buong bansa, ang Manila North Cemetery. At nasa likuran ko po ay ang puntod po ng ating dating Pangulo, Pangulong Ramon Magsaysay. So, bakit kami nandito? Siyempre, halos lahat po ng ibibigay nating pag-uulat para sa mga susunod na linggo o sa susunod na linggo ay tungkol po o patungkol po sa darating na undas. Pero bago mo tayo tumungo doon, meron naman po tayong mga piling mga bisita na tutulong sa atin para i-discuss natin ang darating na undas, ay magbibigay muna po ako ng mga ilang ulat sa mga kaganapang natapos na nitong nakaraang 2 linggo. Unang-una, gusto ko po magpasalamat kay Ginoong Charlie Dungo ng DTCAM na siya po ang naghatid ng Capital Report noong September 29. Maraming salamat, Director Charlie Dungo. At syempre kay Director Olan Marino naman ng PRB na nagulat po sa inyo sa The Capital Report noong October 13. Maraming salamat po. At syempre pag meron po tayong Capital Report, may nagaganap din pong honey quiz at gusto ko lang ipakita sa inyo ang mga nagsipagwagi sa ating mga nakaraang honey quiz. Wala palang picture. Sorry. Itong si AJ, Anyway, na-deliver na ba yung mga napanalunan ng ating pong mga nanalo sa honey quiz? So, siguro sa susunod na lang na The Capital Report. Ano ba mga nangyari nitong mga nakaraang linggo? Siyempre, sa larangan po ng infrastruktura, ang ating pong buong Quirino Avenue ay pinailawan po natin noong September 18 at ito po ay mula Quirino Avenue magsimula po sa Rojas Boulevard, okay, hanggang sa Taft Avenue, hanggang Adriatico Street. Tayo po ay nagtayo ng 70 sets of lamps at saka 965 meters of streets ang nailawan natin. So, yan po ang kahabaan, okay? Na napailawan po natin sa Quirino Avenue. Yan po ay malapit po sa Ospital ng Maynila at sa Manila Zoo. Kaya kung madadako po kayo sa lugar na yan, ay talagang maliwanag na. So, maraming salamat po sa City Electricians Office, sa pamumuno ni Engineer Randy Sada. Siyempre po sa Engineer's Office, sa pamumuno ni Engineer Arman Andres, sa ating pong mga barangay officials na nagsipagdalo, sa ating pong congressman, vice mayor at mga konsihal, and of course, sa Meralco na naging katuwang po natin dito po sa pagpapailaw natin sa buong kahabaan ng Quirino Avenue. Updates naman po patungkol sa turismo. Ipinagdiwang ng ating Manila City Band ang kanilang 60th anniversary. Sa pamamagitan ng isang konsyerto, tinawag po natin itong Sisenta Renata. Nako, ito po ay naganap sa Cartilla. Kung nandoon po kayo at napanood po nyo yung konsyertong ito, talagang mabibighani po kayo. Napaka-talented ng ating Manila City Band. Hindi lang pala pambansang awit at saka awit ng Maynila ang kanilang maaring tugtugin, kundi
samot-saring mga awit ang ipinamalas nila sa amin. Mapalumang mga tugtugin hanggang pinaka-bagong tugtugin, kayang-kaya nilang gawin. So congratulations po sa Manila City Band for a very successful 60 Renata concert nila na ginanap noong September 29 sa Cartilla ng Katipunan. Okay. Bakit ho ba nila ginawa ito? Alam niyo ho, may mga kalumaan na ho ang mga instrumento ng ating Manila City Band. Minabuti po nila na sa pamamagitan ng konsyertong ito ay mapakita ang kanilang talento at sana po ay makahikayat sila ng mga kapwa nating Manileño na tulungan sila na makabili muli ng mga bagong instrumento na kinakailangan nila. So kami po ay nananawagan doon po. So may mga extra naman po. Baka sakaling po pwede kayong mag-donate para ho makabili ng bagong instrumento ang ating Manila City Band. So congratulations po muli sa inyo. No October 3 naman ay ginanap ang art exhibit, pangatlo na to. Yung Directions 3 ng ating pong partner, Vice Mayor Yul Servonieto. Ito po ay ginanap sa Bulwagang Rodriguez sa mismong loob ng Manila City. Alam niyo po yung aking partner, si Yul Servo, ay hindi lamang pong magaling na lingkod bayan, kundi hindi rin lang po siya magaling na artista, kundi magaling pa rin po siyang iskultor. At ito na po ang kanyang pangatlong exhibit. Yung una po, napuntahan ko sa Pinto Museum. Okay? Yung pangalawa naman po ay ginanap sa Manila Hotel. At ito pong pangatlo ay ginanap mismo sa Manila City Hall. Ano bang kagandahan dito sa art exhibit ni Vice Mayor Yul Servonieto? Ang pagbebentahan po ng kanyang mga ginawang mga nilikha po niya. Ngayon ito po sa Directions 3 ay lahat po ng proceeds nito ay mapupunta po muli sa pagbili ng mga instrumento ng Manila City Hall Band. So lahat po ng kanyang mga exhibit meron pong pinupuntahan, hindi po sa kanya. Ito po ay dinodonate po niya sa iba. So makikita pa rin po natin sa kanyang mga nilikha ang pagiging lingkod bayan ni Vice Mayor Yul Servonieto. Again, congratulations Vice Mayor Yul Servonieto. Okay. Noon namang nakaraang October 11, October 11, Miyerkules po yan, hanggang Biyernes ay ginanap po ang Manila Halal Food Festival sa Cartilla. So, iba't iba pong mga halal delicacies na pwede pong bilhin. Ilan po dito ay ang biryani, samosa, shawarma, roti, at kung ano-ano pa. Nagkaroon din po ng programa, nagpakita po ng iba't ibang pag-celebrate ng kultura ng ating po mga kapatid na Muslim. So maliban po sa masarap na pagkain, ang kultura po ay pinamalas ng ating po mga kapatid na Muslim. So, malaki po ang kinita nitong ating Manila Halal Food Festival. At marami pong trabaho ang na-generate dito po sa tatlong araw. Alam ko, yan po yung nasa screen po nyo, yan po yata yung mga seafood, yan yata yung talagang patok na patok. Patok na patok po during the Halal Festival. At tayo po ay binisita po, naging panauhin natin, si Senator Robin Padilla. Ito po programa na ito ay programa po o proyekto ng lungsod ng Maynila sa pamamagitan ng Bureau of Permits, ng LEDIPO Manila, ng Manila Muslim Affairs Office, at tinulungan din po sila ng ating mga partners from Globe, Zouk, Halal Development Institute of the Philippines, Bangsamoro Federal Business Council, Inc. at Salam Radio. Nagpapasalamat din po tayo sa DTCAM na tinulungan din po ang Bureau of Permits Manila sa napakagandang festival na ito.
patungkol naman po sa edukasyon. Okay. Noong September 29 po ay naimbitahan ang inyong lingkod sa ribbon cutting or sa inaugurasyon ng Better World Smoky Mountain Community Center. Ito na po ang pangalawang Better Home Community Center dito sa Maynila, pareho pong sa Tondo. Ito po ay dahil sa San Miguel Foundation. Alam niyo po, ang San Miguel Foundation ay tumutulong po lalo-lalo na sa Tondo area. Okay? Through Ma'am Cecil Ang, anak po yan ni Mr. Ramon Ang. Siya po namumuno sa San Miguel Foundation na kung saan sila po ay nagpatayo ng isang 4-story building na kung saan may iba't ibang areas po ng learning. Pangmatanda, pangbata, okay, at mga pamilya nila na nakatira sa Smoky Mountain. Alam niyo po, itong lugar na ito, medyo mahabang history yan eh. Sinimulan po yan ng isang foreigner, British foreigner, na naisip po niya. Sabi niya sa taxi driver, ito pong kwento nila, sabi niya sa taxi driver, dalhin niyo po ako sa isang lugar na kung saan ako makakatulong. So yung taxi driver dinala siya sa Smoky Mountain. At nakita niyo itong lugar na ito. Sabi niya, magtatayo ako dito ng isang parang eskwelahan. Okay. So, ang ginamit po niya dyan, nung siya po yung sisimula, ay mga container van. So, kung makikita niyo po yung building mismo, para po siyang pinagdikit-dikit na container van. Okay. Dangan nga lamang, kailangan niyang bumalik sa Inglaterra o sa Great Britain dahil po nagkasakit ang kanyang anak. So, iniwan po niya yan at dito na po nagsimula ang San Miguel Foundation. Ginamit po nila itong lugar na to, inayos po nila. So ito po ay naging parang lugar kung saan pwedeng turuan ang mga mag-aaral sa elementaryo. Tapos tinuturuan din po, may mga livelihood training programs po dito. Meron din po dito na pagkakataon para magkaroon po ng mga trabaho, yung naghahanap ng trabaho. So, ito po ay parang para sa lahat. At ang kanilang mga pangunahin na tinutulungan, yun na nga ay yung mga pamilya na nanggaling sa Smoky Mountain. So ang atin pong pasasalamat, of course, sa San Miguel Corporation President and CEO, Mr. Ramon Ang, San Miguel Foundation Vice Chairman, Ma'am Cecil Ang, San Miguel Corporation CFO, Ferdy Constantino, and National Housing Authority General Manager Joben Pai. Kasi yung lupa po na yan ay sa NHA naman. Nung nagsalita po si Mr. Ramon Ang sabi po niya sa akin, Mayor, maghanap po kayo ng lupa na pag-aari po ng lungsod ng Maynila at agad-agad po magbibigay ako ng pondo para makapagpatayo pa po tayo ng additional na paaralan para po sa mga batang Manileño. Alam niyo po kasi si Mr. Ramon Ang ay dito po talaga nanggaling, isa pong tunay na batang Maynila. So ito po ay paraan niya para ibalik lang po sa mga kapwa niya Manileño ang lahat po na natatanggap niyang blessing. So sana ho makahanap na kami the soonest possible time ng pwedeng pagtayuan ang lupa na isa na naman pong paaralan. So maraming salamat po San Miguel Corporation and San Miguel Foundation. Maraming salamat po. Okay. Noong nakaraan ding October 11 and 13 ay nagbigay na naman po tayo ng financial assistance para sa ating micro-rice vendors. Sino ba itong mga micro-rice vendors? Ito po yung mga nagtitinda ng bigas sa mga sari-sari store. So, kagaya po ng ginawa nating financial assistance through DTI. Okay? Doon po sa mga rice, yung mga nagmamay-ari po ng mga pwesto ng bigas sa ating pong mga pampubliko o pribadong pamilihan. Ngayon naman po ang binigyan po natin ng financial assistance ay ito pong mga nagtitinda ng bigas sa mga sari-sari store. So, nakapagbigay po tayo ng
financial assistance sa humigit kumulang 2,019 na beneficiaries na nakatanggap po ng 15,000 pesos. So, sa mga sari-sari store naman, kung daw nagkakamali, parang 3,000 ba ang natanggap nila. So anyway, maraming salamat po sa national government, PSWD, sa pagbibigay nyo ng ayuda o tulong para po sa aming mga kababayang Manilenyo na kahit papano po ay maibsan po yung nawala sa kanila dahil nga po doon po sa mga bagong naging patakaran po patungkol sa pagbebenta ng bigas. Okay. Nung Lunes at saka nung Martes, alam naman po ninyo na nagkaroon po ng transport strike or jeepney strike. Pero dahil tayo po ay napayuhan at napag-usapan po ng halos lahat ng alkalde ng NCR na hindi po tayo magsususpinde ng klase. Yun po ay pinagkasunduan ng mga punong lungsod ng buong National Capital Region kasama po ang MMDA na ituloy po ang klase at trabaho. Kaya lang po, syempre, dahil ituloy po ang klase at trabaho, na yun din po ang advice sa atin ng Department of Education, ay kailangan po natin, dapat magbigay tayo ng libreng sakay. Ang mga na-stranded po sa lungsod ng Maynila ay nasa mahigit kumulang 6,000 na mga pasahero. At ito naman po ay natugunan sa pagbibigay ng libreng sakay ng MTPB, ng MDRRMO, and MPD noong nakaraang Lunes at Martes. So maraming salamat po sa lahat ng kawani ng MTPB. Yun po sa mga e-trike drivers. Yung e-trike drivers po natin, ang pinakamabenta po niyan kasi syempre una-una maliit lang po sila. Mabilis po silang nakakaikot o nakakapagdala ng mga pasahero. Okay? At ang kagandahan po nito, marami po nagpapahatid mismo sa bahay nila dahil e-trike nga po. So maraming salamat po sa mga e-trike drivers po natin. Of course, sa MTPD natin, sa MPD at saka sa MDRRMO na nagbigay ng libreng sakay during the 2-day jeepney strike. Okay. Mamaya may papakilala ko sa inyo. Okay? Unang-una, may bago na po tayong district director. Bago pong hepe ng Manila Police District. Mamaya po makikilala niyo siya dahil makakasama po natin siya sa talakayan natin patungkol sa UNDAS. Ang pangalan po niya ay walang iba kundi si Police Colonel Arnold Thomas Ibay. Siya na po ang acting District Director ng Manila Police District. Pinalitan po niya si Police Brigadier General Andre Perez Dizon. Okay. At nagkaroon po tayo ng turnover ceremonies noong nakaraang October 17 na ginanap sa MPD dyan po sa UN, MPD headquarters sa United Nations Avenue. At kasama po natin dito, syempre, si NCRPO Police Brigadier General Jose Milencio Nartates Jr. So, welcome po, Police Colonel Arnold Thomas Ibay sa lungsod ng Maynila. Pero, alam niyo po, si Colonel Ibay po ay dating bagong luma. Tama ba yun? Bagong luma po siya dahil matagal na rin po siya nagsilbi dito po sa Manila Police District. So, balik Maynila po siya. Pero ngayon, syempre, as acting district director na. So, congratulations po kay Police Colonel Arnold Thomas Ibay. And of course, thank you very much and good luck kay Police Brigadier General Andre Perez Dizon sa inyong panibagong assignment. Okay. Alam niyo po, napakagaling na talaga ng Maynila dahil sa napakadaming awards na natatanggap natin sunod-sunod na linggo. Magbabanggit lang po ako ng ilan. Unang-una po ay ginawaran tayo ng
Silver Innovation Award by the Seoul Smart City. Ito po ay ginanap sa Seoul, Korea. Ang tumanggap po ng ating award ay walang iba kundi si Vice Mayor Yul Sermonet. Ang ating pong Assistant City Administrator Joy Dawis at ang ating pong EDP Director Fortune Palileo. So, tayo po ay napili out of 240 applications all over the world. Biro mo? So, ang Manila po ay na-awardan ng Silver Innovation Award in the Human Centricity Project by the Seoul Smart City Prize. Congratulations po sa atin. Pangalawa, ay nakatanggap din po tayo ng mga awards galing sa DTI. Iisa-isahin ko na lang po. Third place, Overall Competitiveness Award for Highly Urbanized Cities. First place, Most Competitive in Government Efficiency. Second place, Most Competitive in Innovation. Second place, Most Competitive in Infrastructure. Fourth place, Most Competitive in Resiliency. And seventh place, Most Competitive in Economic Dynamism. So, yan po ang mga Hakot Awards natin galing po sa DTI. So, maraming salamat again. Tayo po ay ang tumanggap po ng ating parangal ay walang iba kundi si Vice Mayor Yul Sermonet at si Assistant City Administrator Joy Dawis Asuncion. Ang DTCAM naman ay marami ring nahakot na awards sa recently concluded ATOP na ginanap po sa Boracay, Aklan. Of course, tayo po ay finalist sa Best Tourism-Oriented LGU. Pero tayo po ang Grand Champion sa Best Tourism Religious Practice, yung ating pong traslasyon. Second year in a row na po yan. First runner-up, Best Tourism in Month Week Celebration. Okay. Grand Champion tayo ulit sa Best Brochure for Tourism Promotion. Yun po yung ating Manila Clock Tower. And second runner-up, Best Video for Tourism Promotion, Anak ng Maynila. So congratulations po sa Department of Tourism, Culture and Arts Manila sa pamumuno ni Director Charlie Dungo. Kasama po nito ay na-awardan ng ating Manila City Hall Clock Tower. Tayo po ay pinarangalan ng NCCA, okay, audiovisual presentation about the Manila City Clock Tower. Champion po tayo. Congratulations! Okay, MGM Museum AVP Competition by NCCA. So, congratulations po muli sa atin. Kamakailan lang, kahapon lang, diba? Pinagyayabang naman natin ang ating Manila Fire District Best Performance Awards. So, tayo po ang nakatanggap ng Best Performance Award for the third quarter sa ating pong third quarter Regional Command Conference na ginanap po sa Diamond Hotel. Congratulations po. And of course, Best Presenter Award, si Fire Senior Superintendent Christine Dr. Kula, si Ma'am Quintin. Congratulations po, Manila Fire District. Nakatanggap naman po ang Manila Health Department Most Improved, okay, Award. Bakit po Most Improved Award? Kasi tayo po ang pinakamaraming nabakunahan. Okay? Nag-increase ang infant immunization coverage. So, ang ating pong average yearly increase from 2020 to 2022 na mga fully immunized child ay tumaas po tayo ng around 13.05%. So, congratulations po sa Manila Health Department. So, sa lahat po ng mga departamento ng lungsod ng Maynila, pamahalaan lungsod ng Maynila, keep up the good work. Masabi ko lamang po pala, marami na naman pala tayo. Under Manila Health Department, yung dental services po nila, marami na naman po tayo napabrace.
Siguro sa susunod na capital report po, ipapakita po natin yung mga karagdagang nabigyan po natin ng libreng orthodontics o pagpapabrace, diba? Ng ating po mga mag-aaral sa pampublikong paaralan. Paalala ko lamang po ito po, mahigpit na paalala ko po sa lahat ng mga kandidato natin ngayon. Alam naman po ninyo na nagsimula na po ang pangangampanya para sa barangay and SK election po. So, nagsimula po ang kanilang pangangampanya kahapon. At napakarami na pong violation ang nakocommit ng iba po nating mga kandidato. Isa na po dito ay ang paglalagay ng kanilang mga poster at tarpaulin sa mga pinagbabawal na lugar. Gaya rin po namin, kami po ay tumatakbo kada 3 taon. May mga lugar po talaga na hindi po pwedeng pagsabitan ng inyong mga poster. Bawal po sa mga kable ng kuryente. Bawal na bawal po yan. Bawal po sa mga poste ng ilaw. Bawal po yan mga lugar na yan. Kaya sumunod po tayo sa mga alituntunin nang sa gayon hindi naman po kayo, una-una sayang po yung ginastos nyo sa pagpapagawa ng tarpaulin. Dahil tuloy-tuloy po ang Operation Backlash na ginagawa ng COMELEC at ng DILG. Alam niyo po, ang lahat po ng mga pamalanlusod, kagaya po ng pamalanlusod ng Maynila, kami po ang inaatasan na kumuha ng mga tarpaulin sa mga pinagbabawal na lugar. Alam po namin, ginastusan po ninyo yan. Kaya nga po, mahigpit po ang aming pagre-remind sa inyo na wag na nyo ikabit sa mga pinagbabawal na lugar kasi talagang ipatatanggal at ipatatanggal po yan sa amin ng COMELEC. So, again, paalala ko lamang po, bawal pong magkabit ng mga tarpaulin sa mga ipinagbabawal na lugar, kagaya po ng mga poste ng ilaw at mga kable po ng kuryente. Bawal po yung mga yan. Tatanggalin po namin yan sa pag-uutos ng COMELEC. Huwag po kayo sa amin magagalit. Ginagawa lang po namin ang aming tungkulin na iniatas po sa amin. So, para hindi tayo magkasamaan ng loob, sumunod na lang po tayo. Total, lagi naman at lagi namin itong pinapaalala sa inyo. Okay? So, ngayon darating na po tayo sa mga ulat naman natin sa darating na undas. Pero bago yon, okay, kahapon po ay gumawa tayo ng inspection sa isa sa ating mga pampublikong cemetery, yung South Cemetery, na nasa Makati. Sa pag-aari po yan ng lungsod ng Manila. At kanina lamang po, bago magsimula ang capital report, ay lumibot naman po tayo dito po sa kabuuan ng Manila North Cemetery. So, panoorin po ninyo itong ating ginawang paglilibot o pag-iinspeksyon sa dalawang pampublikong cemetery. Bukod po doon, pagdating naman po doon sa dokumento, doon naman po sa public service. Kami po kasi sa site. Sa pagkakaalam mo, Director Yayay, mamaya tatanungin rin naman kita, ilan na ba ang nakabibig dito? Ngayon, at present. Umigit kumulong may 3 milyon na po, Mayor. Meron pa po dyan yung mga undeclared. 3 milyon ang nailibing o 3 milyon ang nakalibing? Nakalibing na po. Nakalibing. Wow. South Cemetery, hindi ako maniwala, 1 milyon ang sinabi. 1 milyon eh. Dito po kasi patong-patong po kasi dito, Mayor. Kaya po yung Pag naman ng ano, pero mamikot-ikot ito. nung nakatalaga kayo dito. Yung director, kilala niyo po kung napapag-usapan namin yung common Nagkikita na pa ako, problem. Mayor, dito na Saranggola. So, ito ang ating munting field trip sa loob ng North Cemetery.
Kung makikita nyo po, ongoing ang mga paglilinis, ang pagtatayo ng mga poste ng ilaw dahil gaya nga ng sinabi ni Direktora Yayay, marami pong mga kailangang ilaw dito. Siyempre, kahit na bagamat hanggang alas 5 lang tayo mapapapasok ng mga dadalaw, yung mga may iwan po sa loob, siyempre ayaw natin madilim yung lugar. At yung mga puno po, dahil umuulan lang pa ngayon, kaya kailangan po natin tapyasin yung mga sanga ng ibang puno na maaaring makababagsakan yung ating mga dumadalaw. So, yan po. Welcome po kayo sa North Cemetery. Thank you, Didi. Thank you, ma'am. Thank you, Director Yaya. And I'm back! Sana po ay napanood nyo yung ating munting bisita sa South Cemetery. Kasama po ni Director Ona Garso and of course sa Manila North Cemetery. Kasama naman po si Direktora Yayay Castañeda. So bago po natin pag-usapan ang lahat patungkol sa UNDAS, gusto ko muna pong ipakilala sa inyo ang ating mga espesyal na panauhin dito sa ating The Capital Report. Sisimulan ko na po, nabanggit ko na kanina, let us all welcome our new District Director of the Manila Police District, Police Colonel Arnold Thomas Ibay. Welcome po, Colonel Ibay, sa lungsod ng Maynila. Gaya nga na nabanggit ko kanina, si Colonel Ibay po ay isang bagong luma dito po sa lungsod ng Maynila dahil napakarami na po niyang naging assignment dito sa ating minamahal na lungsod. At ngayon po ay bumabalik siya bilang ating pong acting district director. Malapit na po yan maging general. Naman. So, congratulations, Colonel Tom. Ano ba ang nickname mo? Tom. Tom Ibay. Okay. At syempre, kasama rin po natin sa aking kaliwa, ang director po ng Manila North Cemetery, si Director Rosel Yayay Castañeda. Ngiti ka naman. Huwag ka nervous eh. At syempre po, ang director ng South Cemetery, si Director Jonathan Onat Garso. Magandang hapon po, Mayora. Okay, napanood nyo na sila kanina. Pero syempre, meron pa mga bagay-bagay na kailangan natin palalahanan para sa darating na UNDAS. Ito po ay pinag-usapan na po ng buong Team UNDAS. Meron po kaming team eh. Ito po, ang mga kasama ko ngayon ay ilan lamang po sa mga kasamahan natin na magiging aktibo sa mga sumusunod na araw. Magsimula na tayo ng October 29, 30, 31, November 1 and 2. Nandyan po ang engineering, siyempre sa pamuno ni Engineer Arnold Andres. Andyan din po ang City Electrician's Office sa pamumuno po ni Engineer Randy Sata. Ang DPS sa pamumuno ni Direktora Kyle Nicole Amoral at ng ating consultant Kenneth Amoral. Of course, ang MTPB, Direktora Cassie Biahe, and ang ating consultant Kaden Biahe, at ang MDRRMO, Director Arnel Angeles, ang Manila Health Department, Dr. Arnold Fox Pangan. May nakalimutan pa ba ako? Wala na siguro. Wala na po. So, andito lang ang mga main character sa katabi ko. Sila po ang makakasagot sa mga ilang katanungan ko lamang, ilang mga paglilinaw para na rin sa ating mga kasamahan o mga kababayan dito sa lungsod ng Maynila. At doon din po sa mga karating nating kababayan na kung saan ang mga mahal nila sa buhay ay dito po nakalagat sa ating pong dalawang pampublikong sementeryo, ang Manila North Cemetery at Manila South Cemetery. Simulan natin sa sa South Cemetery. Para sa kaalaman ng lahat, Director Onan, saan ba matatagpuan ang South Cemetery? Ang Manila South Cemetery po ay nasa loob po ng jurisdiction po ng Makati City.
Pero ang property po ng tulad ng sinasabi, ay property po ng Maynila po, ang Manila South Cemetery. Para po sa kaalaman nyo, napakarami po kasing property ang lungsod ng Maynila. Kalat-kalat po yan. Meron po na property ang Maynila sa lungsod ng Makati. Yan na nga po ang Manila South Cemetery. Meron din po tayo property sa Marikina, yung Boys Town. Okay. Marami pa po tayong property sa ibang lungsod. Ang isa na nga po dito ay yung sa South Cemetery. Director Onat, humigit po kulang, ilan na ho ba ang nakalibing sa South Cemetery? Sa ngayon po, ayon sa aming latest po na record po, halos nung mga nakaraan pa, sinauna pa po, halos 1 milyon na ho ang Wow. ating nakalibing doon. Kung nakita nyo kanina sa amin pong sa aming field trip sa South Cemetery, medyo maliit lang po ang South Cemetery, pero 1 milyon, napakarami na rin po. Puro taga Maynila lang ba ang nakalibing sa South Cemetery? Actually, meron din ho tayong mga natatanggap na mga taga-ibang lungsod, partikular Makati po and Oo, Pasay. kasi syempre Opo, nasa opo. jurisdiction po tayo ng Makati at pati Pasay. At para din po sa kaalaman nyo, sa loob po ng South Cemetery na nakita rin nyo kanina, ay meron pang isang sementeryo, yung ating pong Muslim Cemetery. So, sa Muslim Cemetery, kung di ako nagkakamali, nasa mahigit 200 plus na po. Yes po, ang nakalibing. Ang nakalibing. So, ang sabi nga po ng ating pong direktor sa Muslim Cemetery ay gustong-gusto po nila yung ating pong mga kapatid na Muslim na doon po mailagak yung kanila pong kamag-anakan sa Muslim Cemetery dahil po napakaaliwalas ng lugar at marami pong espasyo para po sa ating mga kapatid na mga Muslim. So, meron bang Director Onat na parang natatandaan ko sa paglilibot natin kahapon, may isang importanteng tao na dating nakalagak dito sa South Cemetery. Isa pong dating Pangulo ng ating bansa. Ito po ay si... Opo, ang ating dating Pangulo na si Elpidio Quirino po. Dati po, dun siya nakalibing pero nailipat na po ang kanyang labi sa libingan ng mga bayani po. So nilipat na ang labi ng ating dating Pangulong Elpidio Quirino. Inilipat po ito sa libingan ng mga bayani. Ilan lamang po sa mga paalala nyo sa mga magsisipagtungo sa South Cemetery sa darating po na undas? Sige po. Yung panawagan lamang po namin, yun nga po, official po na magsisimula ang pagbubukas ng Manila Cemetery sa October 29 po. Doon po ay matatapos po ang araw po ng paglilibing. At magsisimula lamang po buksan ng gate mula alas 5 ng umaga at magtatapos po ng alas 5 ng hapon. Hindi na po bubuksan yan, wala po tayong overnight na pagdalaw po sa ating mga mahal na yumao sa buhay. Clarify ko lang po, Director Onat. So, ang huling oras ng pagpapapasok ninyo sa loob ng South Cemetery ay alas 5 ng hapon. Magsisimula alas 5 ng umaga, magtatapos po ng alas 5 ng hapon. Paano naman po yung nasa loob? Na lagpas na ng alas 5 ng hapon? Siguro yung nasa loob po, nakapasok na po sila ng alas 5, bibigyan na lang po natin sila ng leeway siguro. The most siguro is hanggang alas 7 po siguro, Mayora. Okay. Kasi syempre, gaya nga ho na nabanggit nyo, hindi naman po sila po pwede na mag-overnight stay ngayon po sa ating pong mga libingan o pampublikong libingan. Alam nyo, bakit po namin ito pinag-uusapan ngayon? Kasi as compared last year, alam naman po nung last year, mas medyo limitado po ang galawan sa ating mga pampublikong sementeryo. Dahil nga po, hindi pa itinataas o nililift yung health emergency state natin. So, napakarami po natin mga pinagbabawal pa noon. Kung hindi ako nagkakamali, pinagpe-face mask pa nga natin sila noon Pero ngayon, wala na. Free for all na. Maliban sa, yun na nga po, meron pa rin pong oras ang pagdalaw, okay, sa ating pong mga sementeryo at magiging mahigpit pa rin po tayo. Tanong ko, Director Onat,
siguro nabanggit na rin. Napakaliit ng South Cemetery at wala na pong papapasukin mga pribadong mga transportation. Meron na hubang nakatalagang mga lugar o mga kalye sa lungsod ng Makati na maaari nating gamitin pang parking. Nagkaroon na ho kami ng koordinasyon sa Makati LGU po patungkol po dito dahil ang pagdating po sa labas po ng Manila South Cemetery ay ang Makati LGU po ang mamamahala. Nagkaroon na ho kami ng initial na coordination po. Ipa-finalize po, we will be having a final coordination meeting sa 20 kung saan ibibigay na po nila yung listahan mga lugar kung saan pwede pumarada yung sasakyan po. Definitely, meron tayong mga senior citizens at saka mga PWDs na wala naman sariling sasakyan o di kaya kahit may sasakyan, syempre hindi naman po pwede ipasok. Paano po sila makakapasok sa South Cemetery? Gagawa po tayo, Mayora, nag-request na rin po tayo ng special lane para po sa mga e-trike. Meron po tayong e-trike na provided po ng City of Manila na libreng sakay po. So ito po, mula magbibigay ho kami ng mga certain area, siguro 2 drop-off and pick-up point po para po sa ating mga senior citizen and PWDs para maihatid sila sa loob. So yan po sa ating po mga PWDs at saka mga senior citizens. Kami po, ang lungsod ng Maynila, ay magpo-provide po ng e-trike kung saan po yung pupunta lang po kayo doon sa mga drop-off points na itatalaga po ng South Cemetery at doon po nyo matatagpuan ang ating po mga e-trikes na yan naman po ang magpapasok sa inyo, papasok po ng South Cemetery. Kasi gaya nga po na nasabi namin, hindi na ho tayo magpapapasok ng mga pribadong sasakyan, lalong-lalo na napakaliit lang po ng South Cemetery. Maging ang inyong lingkod, dahil ang aking pong ama ay doon po nakahimlay sa South Cemetery, ay maglalakad din po galing sa labas. So inihikayat din po natin ang ating po mga kababayan na kung wala naman po talaga kayong ginagawa, mga araw po na bago dumating, yung talagang November 1 and November 2, dalawin na po yung inyong mga kamag-anakan. Nang sabihin po, hindi po kayo sumasabay talaga sa bulto ng mga pupunta. Tanong, Director Onat, ang mga bata ba ay pinapayagan na ngayon sa loob ng sementeryo? Kasi last year, kung matatandaan nyo, hindi natin pinayagan ang mga bata para kayong nagmistulang daycare sa inyong tanggapan. Totoo po yun, Mayora. Isa sa naging problema po namin yun, yung mga pagpasok ng mga bata talaga last year. Sa sobrang dami po, naging halos mistulang daycare talaga kami. Ngayon naman po, pinapayagan na po natin. So, isa yon sa paraan para hindi maantala talaga yung flow ng pagpasok, dire-diretso na rin po. Pero sisiguraduhin po natin, yung ay mataging para kung sakaling magkaroon ng problema, mawala po, ay madali ho nating makakontak po yung mga kasama o yung mga magulang po. Nakalimutan ko, Yayay. Sabi mo, wala na. MDSW. MDSW po under Director Asuncion Refugoso. Kasama din po natin dahil nga po doon po sa mga pamilya na kasama po yung kanilang mga anak. Kung sakasakaling mawawalay po sila sa inyo, mawawala po sa dami ng tao, ay sila po ang mamamahala sa mga batang ito. So, nabanggit na po ni Director Onat yung mga gagawin po nila, okay, sa South Cemetery. Definitely may kahawig naman po ito na ang gagawin natin sa North Cemetery. So, pupunta naman ako sa iyo, Director Yayay. Kumusta pong love life nyo? Loko lang! Loko lang! Inaalis ko lang ang nervyos, no? Anyway, Direktora Yayay, kanina po ay naglibot po tayo sa kabuuan ng Manila North Cemetery. At nakita naman po natin na mas malalawak po ang mga kalsada dito. Okay. Pero bawal pa rin pumasok ang mga pribadong sasakyan pagdating po ng anong mga araw. Magsisimula po ang pagbabawal po ng mga pribadong sasakyan sa mga dadalaw po sa pagdating po ng October 28 to 29 kasi para po mapagbigyan po natin yung mga funeral cars lang po o services na limited pa rin po sa 3 sasakyan per living po kasi para po kasi
huling araw po ng libing natin. So, ina-expect po namin may volume po talaga para hindi po magkaroon ng traffic. Hindi na po natin i-allow yung po doon sa mga dadalaw pa po kasi ipapark po nila yan sa gilid. So, makakabala po sila sa pagdaan po ng mga libing po. Linawin ko lang. So, ang sinasabi niyo po, Direktora Yayay, bawal na po ang mga pribadong sasakyan magsimula October 28 and 29. Ang papayagan na lang po nyo makapasok ay mga sasakyan ng mga naglilibing. Opo. Sorry po, Mayor, kukurin ko lang po, no? October 20, bawal na po ang pribadong sasakyan mula October 28 to November 2 po, ang except lang po sa araw ng October 28 and 29 para lang po doon sa mga libing po. Okay. Kanina nabanggit nyo sa ating pong field trip, ano, na ililimitahan na lang po ninyo ang papasok doon sa mga makikilibing. Yes po. Oo, makikilibing po ang pinag-uusapan natin sa October 28 and 29. Kasi po, nabanggit nyo na kanina na dito po dagsa ang mga nagpapalibing sa mga araw po ito. Siyempre, hinahabol po nila na hindi sila abutan talaga noong November 1 and 2 kasi magtatagal na naman yung burol, di ba? So, sabi nga niya, kanina, umaabot ng mga 40 hanggang 50 ang napapalibing sa iisang araw, October 28 or October 29. Kung kaya nakikiusap po tayo na limitahan din po ng mga nagpapalibing yung mga sasakyan papasok po sa North Cemetery. At nabanggit po rin kanina ni Direktora Yayay na iba po ang papasukan at iba ang lalabasan ng mga naglilibing. Tama ho ba? Opo, Mayor, para po kasi iwasan po natin magta-traffic po tayo sa loob. Okay. Ito hindi ko natanong kay Director Jonathan Garso. Meron ba tayong sapat na mga comfort room na gagamitin ng ating pong mga kababayan na pupunta dito? Sa dinami-dami ng mga nakalibing dito at syempre sa dinami-dami ng magtutungo dito, siguro simula pa lang ng October 30, marami na pong dadalo. In fact, marami nang pumupunta ngayon, di ba? Umiiwas sa mismong araw ng undas. Meron ba tayong sapat na mga comfort room? Yes po, Mayor. Meron naman po tayo mga portalets na inakalat po natin dito sa loob ng sementeryo. At meron din po tayo mga public toilet na malalaki na nandito din po sa loob. Nakakalat po yan sa iba't iba. Kagaya po Mayor kanina doon sa pag-ikot natin, gawin po yung inyong suggestion po na maglalagay po kami ng mga signage para po malaman po ng mga tao saan po nakalagay yung ating po ang kali. Oo. Hanggang yung ating mga portalets, yung ating mga emergency. Correct, correct. Ganun din siguro sa iyo, Director Yes po. Onat, na maglagay po tayo ng siguro isang malaking tarpaulin na kung saan parang andun yung mapa ng North at saka ng South Cemetery para makikita po ng ating mga kababayan kung saan sila tutungo. Kung ano man serbisyong pangangailangan nila sa lost and found, kung kailangan po nila assistance ng ating mga kapulisan, kung meron pong may health concerns po, kung nasan po ang Manila Health Department at ang MRFO, at kung ano-ano pa. Question, normally kasi, okay? Question ko sa inyong dalawa, normally, ang media po talaga ay tinutungo ang parehong pampublikong syempre for coverage po. Meron mo bang specific na nakatalagang lugar para po sa ating mga kaibigang nasa Opo, Mayor, kaya po sa Manila ng Cemetery, meron lang po silang designated na lugar kung hanggang doon lang po sila po pwede para po hindi naman po rin sila makaantala po ng mga tao. Okay. Meron din ba kayong espasyo para doon po sa mga nagbebenta ng mga bulaklak at kandila? Meron din po, Mayor. Oo nga, kanina nakita ko yun eh. Aalis po Nakita ko sila yun. doon, Mayor. Ililipat po namin sila doon dahil yun po yung magiging entrance dito. Okay. Kagaya rin ba kayo ng South Cemetery na merong specific lanes for senior citizens in PWD? Meron naman po sa kasi syempre ayaw po
Ayaw po natin na mahihirapan po ang ating mga PWDs at mga senior citizen. Ayaw po natin sila nagtatagal sa linya. Opo, Diba? ganun, katulad Philippines, bukod pa po doon, may PE tribes din po tayo na ibig po para sa mga PWDs, sa citizen. Tapos ngayon, dagdag ko lang po kasi minsan sa page ko may mga nagtatanong kung pwede daw po ba yung mga senior citizen dalhin ng kanilang personal na e-bike. Hindi po po pwede. Kasi meron naman tayo dito e-tribes. Okay, so Is yung kanilang personal na wheelchair po. okay, so malinaw po 'yan. Kasi ngayon usong-uso, 'di ba? Meron silang mga sarili nilang di ba? Kami po ay nakikiusap na sana po talaga ay wag na po magdala pa ng mga sarili nilang mga maliliit na e-trike, yung mga personalized, di ba? Pang-singgilan. Kasi provided naman po yan dito. Alam po namin na mas conveniente po yan sa inyo, pero makakadagdag po yan sa traffic, foot traffic na rin. Okay. At saka syempre, masikip na nga talaga yung ating mga hindi naman ito kagaya ng mga pribadong mga sementeryo na kalalaki po. Diba? Kahit naman sa mga pribadong sementeryo, bawal na rin masikip na rin At ako po, payo ko sa inyo, huwag na ho nyo ipilit din ipasok ang mga sasakyan nyo. Mas matagal pa po kayo sa traffic kaysa ilakad na lang nyo. Huling tanong po sa inyong dalawa bago po ako tumungo kay Colonel Tom Ibay. Meron ba vendors ng pagkain dito sa loob ng North at saka South Cemetery? Wala po kami yung parang lalaki fiesta na guard dito. Naku Wala po. Nag-advertise ka pa. No vendors po kami. Wala akong mga food franchises sa loob. Paano po sa labas? Sa labas po, ay na-allow naman po. Pero may designated yan lang po sila. Okay. Outside Manila Rizal. Oo, kasi sa iba yan So, kayo, Director Onat, ganun di ba? Ganon din po, strictly po wala sa loob, sa lang po tayo sa labas. Pero ang humahawak na po doon is yung Makati LGU. At nakiusap din po kami sa barangay doon kasi isa na nakita naming problema nakaraan is sumilip ang pasok ng mga flow ng tao dahil halos sinakop ng mga vendors yung kalsada. So, nag-request po ako sa kanila na kung maaari po is gawing one side lane lang po yung mga magtitinda. Kaya i-empty nila yung daanan ng mga tao. Okay, so ini-encourage po natin, ganyan po, ini-encourage po natin ang ating mga kababayan, bring your own food. Diba? Bring your own food. So, maraming salamat, Director Onat at Directora Yaya. Pero hindi pa ho kayo tapos. Pero tutungo naman po ako kay Colonel Tom Ibay para po sa mga paalala. Colonel Tom, okay. Sasalang kita ngayon dahil bagong-bago ka. Colonel Tom Ibay, matanong ko lamang po, ilan mo ba ang itatalaga niyong mga personnel sa bawat sementeryo? Dalawang cemetery po namin, mag-deploy po tayo mula October 28 hanggang November 3 sa South Cemetery ng 350 at dito naman po sa North Cemetery ay 450. Oh, so mas marami pala ng 100 dito po sa North Cemetery, Sa North Cemetery, dahil mas malaki. Ang mangyayari po kasi ma'am, skeletal muna sa una dahil kukonti pa lang pero ibubuhos po natin ang ating deployment sa dalawang sementeryo pagdating po ng 31 o pagkatapos po ng eleksyon. Oo nga, Kasi alam niyo nasa- po, nakasabay ang eleksyon po ng barangay at saka ng SK at ito naman po yes. Kaya ako talaga, bagamat nasa 4,000 mahigit ang mga men and women ng Manila Police District, ay sa tingin ko po talagang medyo marami po sila. No? Siyempre, hindi naman po nila po pwedeng pabayaan yung kanilang regular na ginagawa sa atin pong 6 na distrito. Tapos nasabayan pa po talaga ng barangay and SK election. Tapos nasabay pa po sa UNDAS. So napakarami po yung gagawin. Colonel, kaya ba? Kaya po ba, kaya hinahati po natin ang puwersa ng Manila Police District bukod sa pagbabantay sa eleksyon,
pagbabantay sa cemetery, pati rin po ang kanilang mga residences. Kasi iwanan po nila yon, babantayan din po namin yon para wala pong magsasamantala. Mga bus station to. Tinatawag nila na yung tapo. Multiplier. Force multiplier. Expander sana. Mga force multiplier po ba ay hihingi ba kayo ng tulong sa ating mga force Multiplier. Yes, ma'am. Meron po tayong ma-accredited na mga force multipliers. Specifically, lagi po silang aktibo na tumutulong sa atin kada meron pong malaking mga event na ganito. At talagang gustong-gusto po nilang makatulong po sa atin para mamapanatili ang kaayusan dito sa darating na mga Question, Colonel Tom Tibay. Ito naman po ay lagi natin pinapaalala. Ano ho ba ang mga bawal ipasok? Una po, bawal po ipasok ang mga unang-una po, may gun ban tayo, bawal ang baril, bawal po ang matatalas na bagay, bawal din po magpasok ng mga alak. Yun po yung mga bagay na pwede po kapag sugal, mga playing cards, yun po, para ang pagpunta po nila dito sa ating mga cemetery ay maging solemn naman. Oo, tama naman yun. So, bawal din. Sinabi niyo, Colonel Tom, na para maging solemn. So, bawal din po ang mga Bluetooth speakers. May mga loudspeaker. Opo, mga Oo, mga loudspeaker. Diba? Bawal din yun. So, according po kay Colonel Tom, yung mga regular po natin pinagbabawal na bawal ipasok. Bawal pong ipasok ang baril. Of course, may gun ban tayo, ha? Bawal po matatalas ng mga kagamitan kagaya ng kutsilyo, ano ba? mga itak po. Bolo. Pwede pa ba silang magdala ng mga kagamitan para ayusin ang kanilang mga puntod? Okay, so malinaw po yan, ha? Bawal na ho magdala ng pintura. Oh, after 25 hanggang October 25 na lang po ang paglilinis, pagpipintura ng mga puntod ng ating mga mahal sa buhay. Colonel Tom, kung sakali naman po na meron ho mga pasaway, okay, paano po yung a-actionan ito? Ano ho bang gagawin? Ikukulong ho ba natin? Ano ho bang i-confiscate ba natin ang kanilang mga kagamitan? Meron pa rin taon-taon. Meron po. Meron po tayong kagamitan. Ito po ay makukuha na lang nila pagkatapos na po ng mga anong date po yun? Mga November 3 na November 3 na po nila mababawi ang mga nakumpiska natin. Hindi paglabas nila pwede nilang Yes po, kasi Mayor, nakakaantala po eh. Nauustobo po ang mga kapulisan natin at mga force multiplier natin. Hahanapin pa nila. Hahanapin pa po. Oo, so malinaw yan, ha. Halimbawa, may na-confiscate sa inyo na kutsilyo. Sabihin nyo, pang ano lang naman, panghiwa ko ng pakwan. O panghiwa ko ng mangga na dala ko. Oo, babalikan ko na lang mamaya, paglabas ko. Hindi ho po pwede yun. Makukuha na lang po ninyo yan pagkatapos po November 3 na. Kasi yung paghahanap pa lang po nun, sa dami ho ng mga nako-confiscate, aabutin po tayo ng siyam-siyam, marami pa hong inaaskaso ating mga kapulisan. Colonel Tom, marami ho ba kayong, hindi lang ho ba sa harapan yung inyong magiging post o outpost ng mga pulis? Kakalat ba niyo yan? Marami ba? Coming up dito po sa Manila North Cemetery, meron po kaming 4 na mga police assistant desk na nakakalat maliban po doon sa aming command post sa may harapan po ng sementeryo. Maliban pa po doon, surrounding the area, kasi meron pa mga designated na parking, meron din po tayong nagro-roving ng mga pulis, kasama po ang mga barangay tanod sa atin, and force multiplier. Ganun po ang magiging sistema natin. Paano po, parang nabanggit mo po sa akin dati, isang 4 yung sementeryo natin. Pa tayo Chinese cemetery, Laloma, Manila North Green Park po. Manila. Magbibigay din po kayo ng police assistant. Manila North, kasama na po sa deployment po natin. Okay, so meron din po tayong ibibigay na police assistance po sa iba pa pong mga pribadong sementeryo dito po sa lungsod ng Maynila. So hindi lang po nakapokus ang MPD sa Manila North at saka sa South Cemetery. Pag po sa lahat po ng sementeryo,
ay matatagpuan po natin ang mga men and women ng Manila Police District. Meron ho ba kayong paalala, Colonel Ibay, sa ating mga kababayan? Baka sakasakali po na nanunod po sila sa ating Capital Report ngayon. Katulad po ng sinabi po ng ating mahal na Mayora, pagpunta po natin dito sa ating mga sementeryo, sundin po natin yung mga sinabi at yung mga bawal, wag po na po nating dalhin. Pag iniwan natin ang ating mga bahay, siguraduhin nating nakalak po ang mga pinto. Huwag na rin po magdala ng mga mamahaling bagay dito po sa ating mga sementeryo. Napaka-importante niyan. Naku, wag na ho kayong magdadala pa ng mga mamahaling bagay dito sa ating sementeryo. Baka mawalan pa ho kayo. Yung mga alahas po ninyo o yung mga laptop, yung mga, ang tawag doon, yung ganun, iPad, o baka magdala pa po kayo dito kasi gusto nyo manood ng Netflix, di ba? Eh kung hindi ho kayo talaga mapigilan, dahil hindi naman po yung sa mga iko-confidence, ba? Hindi naman po. Eh, bantayan nyo ho ng maigi. Kumbaga, gamit po ninyo, eh bantayan po ninyo. Pero as much as possible po, dinidiscourage na po namin kayo magdala ng mga mamahaling bagay. So, maliban po sa mga yan, ay pinagbabawal din po ang mga flammable materials, okay? Of course, nabanggit na po ang playing cards. Bawal din po mag-bingo, ha? Bawal din po ang bingo dito o kahit ano pong klase ng mga gambling paraphernalia, so bawal po yan. So, yan po, kung meron ho kayong katanungan o meron pa ho kaming hindi na-explain. Yes? Pets! Oh, yun naman pala. Tama pa, PR. Pwede ba magdala ng mga alagang hayop? Ngayon kami po ay no pets allowed po Sa loob ng Manila North Cemetery kasi po minsan po lalo na po yung mga maliliit na alaga nilang aso bit minsan po nagkakawalaan po nadadagdag pa po yun sa aming iisipin na hanapin ang paghahanap po. Tsaka ang status po kasi ang itsura po ng Manila North puro nicho sa nicho na po mas mahirapan po kaming maganap kapag po nawala po yung kanilang mga pets. Baka maging pet na sila ng iba. Ganun din ba sa South Cemetery? Ganun din po, Mayora, kasi isang pinakaiwasan din talaga natin is makadisgrasya yung mga alagang hayop, particular yung aso kung makakagat. May makagat, Tama. mas mabigat na problema po yun at intindihin. Opo. Tandaan niyo po, syempre, ang mga alaga po natin, lalo na po ang mga aso, minsan, syempre, nagkakaroon sila ng anxiety sa maraming tao. Hindi ho sila sanay lang po sila dun po sa kanilang sa mga nagmamay-ari sa kanila. So, pag nakakita po sila ng ibang baka mamaya sunggaban nila or lapitan sila, yung ay, nakukitan na ganun, tapos biglang kakagatin sila. So, syempre, kasalanan pa yan ng may-ari. Diba? So, hindi ho pinapayagan na magdala po kayo ng inyong mga alagang hayop, aso man o pusa, lalo na ahas. Bawal po yan sa ating po mga pampublikong sementeryo. So, narinig na po ninyo, ngayon kung meron pa ho kayong mga karagdagang katanungan o may agam-agam po kayo, wag ho kayo mag-alala. Meron po mga page ang ating pong Manila Police District, ang ating pong Manila North Cemetery, ang ating Manila South Cemetery. Meron din po akong sarili kong page at ang MPIO. Kami po ay regular na magpo-post ng lahat po ng mga reminders para po sa ating mga kababayan na tutungo sa ating mga pampublikong sementeryo sa darating na undas. So, maraming salamat po sa inyo. Pero hindi kayo po pwedeng umalis dyan. May konti lang po tayong honey quiz. Hindi ako papayag na walang honey quiz ngayon. Di ba? Hindi ako papayag na wala ho tayong honey quiz ngayon. Sandali lang, mabilis lang. Nagbigay naman po kami kanina ng mga 5 question lang tayo o 5 lang. Normally, 10 questions po tayo. Okay? Magdadagdag din tayo ng meron tayong mga karagdagang mga katanong. Malay mo, di ba? Sige. Ang una kong tanong. Okay. Sino? Huwag mo na yan.
Sino ang ating bagong District Director ng Manila Police District? Yan. Sino ang bagong, kumpletong pangalan ha? Sino po ang bagong District Director ng Manila Police District? Wala man lang kayong tugtog. Ay, magaling mo yung kumanta. Hindi nyo napanood dahil wala kayong pareho. Diba? Meron na bang sumagot? Wala pa? Nako, sayang. Alam mo kung may fishbowl ako dito? Alam niyo kung may fishbowl ako dito habang nag-aantay ako ng sagot? Nakapagtanong na po ako ng ano. Oo. Hindi. Pwede naman impromptu. O, diba? Diba? O, sige nga, ikaw una kong tatanungin. O, diba? Yes po, Mayor. Talaga na bang wala kang buhok dati pa? Siyempre po, pagkapanganak, wala akong buhok. Tinubuan, naglagas. Dito na po nakilala, Mayora. Hindi, pero Kaya minentain tumutubo ko ka na. ba yan, Director Onat? Tapos sinishave mo na lang? Kasi may mga ganun eh. Yes, tumutubo na, Mayora. Mas patukan tayo sa ganito eh. Wow, mas guwapo ka pala. Pagka wala kang No, buhok. yun na nga po. Naku naman, talaga ba? Narinig mo ba yan, Jessica? Alam niyo po to si Director Onat. Ano po to? Watching pa naman si Ma'am Jessica. Oo. Good luck sa'yo, Jessica. Kung ano man po ang iyong hangarin sa buhay, good luck po sa inyo. And alam niyo po, si Director Onat Garso ay kapitbahay ko lang po ito sa Bacood. At ito po ay laman ng bahay namin. Alam niyo na, pagka mabait po siya, madalas po yan sa bahay namin. Pero ngayon hindi na masyado, malamang mabait na ho siya talaga. So ayan po si Director Onat. Ikaw naman, Director, ay, akala mo. Bakit kung ba'y tatanong ko sa'yo? Oo, ano ka ba? Taken? O take? O, ikaw magtanong, AJ. Ikaw magagaling magtanong. Sige. Sige nga. Baka mayari ka. Oh, pepekontod ako nito. May clinician pa. Ay, nagpapatibok ba ng puso mo kayo? Ano, araw ng Oo. Ayun ba yung Valentine's Day o Onda? Sige, joke lang ha, Direktora Yaya. Siyempre, napapatibok ng puso niya yung mga anak niya. Ang mga anak nito, mga ano na, ang tawag dito, stable na, malalaki na. Yan ang mga, yan ang ano, ilan bang anak mo, Direktora Yaya? Diba? Hindi siya ano, hindi siya masipag. Hindi masipag si Direktora Yaya. Di ba? 4 ng anak ni Direktora Yaya at itsura. Pero mo? Mukha bang lola si Direktora Yayay? Diba? Hindi. Talaga pagka in love ka, diba? naman. Hindi nga, tumatanda. Sabi ko sa inyo, yari ka. Hindi nervous ka, gumaganyan-ganyan ng kamay mo dito. Diba? May meron ng sagot. Ako sayang, no? Diba? Mali lang ang spelling. Mali ang spelling, di yata pwede. Sige, pagbibigyan natin. Ang may sagot ay si... O, kaano-ano yung si Ching? Bakit naman yung Colonel? Yung anak naman. Arnold Thomas Ibay. Ikaw naman, mali ang spelling ng Colonel. Akala ko naman Thomas ang mali. Parang Colonel lang yan ah. Pagbibigyan ko yan. Pagbibigyan ko. Anak. Siya yung may anak pa. Talagang buhay. Pabilisan lang tayo. Next question. Pakilabas na ang next question. Ilang presidente ng Pilipinas ang nakalibing sa Manila North Cemetery? Ilang presidente ng Pilipinas ang nakalibing sa Manila North Cemetery? Meron na ang binanggit kanina dyan. Meron din yata doon. Meron pa doon. Ilang kaya yun? Ilan pong presidente ng Pilipinas ang nakalibing sa Manila North Cemetery? Okay. Colonel Ibay. Yes, ma'am. Kinakabahan ka din ba? Matanong love life. Ay, hindi
na-meet ko na po ang may bahay ni Colonel Ibay nung turnover niya. Batang-bata, Colonel Ibay. Meron na ho ba kayong anak? Meron po kami isang anak, ma'am. Isang anak matipid. Kagaya mo, Yayay. Diba? Tulad natin, Mayora, matipid. Matipid mo kami. Ako isa rin lang. Si Ona isa rin. Pero may apo na rin ito. Ako wala pa. May anak. May apo na ho ba kayo? Wala pa po, ma'am. Ang bata pa po ang anak mo. Opo, ma'am. Wala pa. Bata pa. Bata pa. Alam mo si Colonel Ibay, masasanay dito sa akin. Yes, ma'am. Ganyan din po si General Dizon nung simula. Pero alam mo, kalaunan po, ay lumalabas na po. Kulit. Natural. Maloko na rin po nahahawa na rin po sa amin. Saan mo kayo nagsimula na police district? Manila Police District po. Manila Pero Police pagka-graduate ko po sa PNPA, sa Special Action Force muna po ako nagpunta. Sa SAF muna, then pagkagaling ko po sa SAF ng 6 na taon, dito na po ako sa Manila Police District. Saan mo kayo unang na-assign dito? At under kanino pong duty noon? Ang una po pong district director ay si General Bulaong, Pedro Bulaong. Si Pete Bulaong. Sir Pete, nilagay niya po ako sa SWAT. Sa SWAT po ako nauna, nagpunta. Ay, di ba may special ang SWAT? Yan yung special na, kasi galing kayo sa SAP. Galing po ako sa SAP, kaya doon po. May special yung Training, diba? opo. Oo, ibang kalibre ng mga taga-SWAT. Opo, ma'am. Pagkatapos po noon, nag-PCP po. Unang PCP ko po ay sa Alge. Alge PCP po dito sa Station 2. Tapat po ng Cultural High School. Okay. Dito sa Abad Santos. Okay. District 2 yun. District 2, ma'am. And then pumunta po ako sa District 4, sa Uba naman, ma'am. Okay. Puro PCP, ano? Yes, ma'am. Kasi kapitan po ako noon. Then kinuha naman po ulit ako sa SWAT. Okay. Kasi kulang ng opisyal. Balik ako ng SWAT. Tapos sabi, magsilbi ka muna ng SWAT. Pagka may break, binigyan po ulit ako ng break. Napunta naman po ako sa Juan Luna sa Binondo. Okay. Opo, So, yun po. ano na yun? District 3 na. Opo. Ma'am, District 3 na, ma'am. Ang Juan Luna, Binondo, anong station yun? 11 po, ma'am. Station 11. Well coveted station. Then, lumipat naman po ako sa District 5, sa PAS PCP. Okay. Yun na po ang naging. Tapos, napunta ka na naman sa ibang lugar. Blumentritt naman po, ma'am. Blumentritt, binalik na District 3. Nakakilala niyo na po si Direktora Yaya. Yes, ma'am. Chairman ka pa nun. Yes, Chairman pa siya. Okay. Diba? In other words, ay laking Maynila po talaga. Pagkamat hindi ho talagang taga Maynila si... pero ang balita ko na natira daw kayo sa Sampal. Sa San Andres po, San ma'am. Andres. Opo, ma'am. Pero dito po talaga ako naglingkod sa Maynila. Kaya memorable po yung kinakanta po natin. Kaya, Correct. So parang ano na rin po yan, batang Manileño na rin po talaga. Marami pong salamat. Kaya, Colonel Ibay. May Thank sagot you. na ba kayo? Okay na? Sige, AJ. At ang nakasagot ay si Sai, ayan, hindi ko siya malala. PNG and Tatlo po ang presidente na nakalibing po dito. Si Ramon Magsaysay, of course. Tapos po si Manuel Rojas and si Osmeña. Okay, so galing. Diba? Research. Okay. So maraming salamat. Congratulations po sa inyo. Next question. Sinong national artist for theater ang nakalibing sa Manila North Cemetery? National artist, yan na, babae na nagsasabi. Gusto daw ang love life ng Ronat. Sinong national? Kuyari ka, Jessica. Baka matulog na naman to sa bahay namin. Huwag kayong ganyan. Ano niyo po si Cheron? Alam mo na, kanya bataan, madalas mo yung natutulog sa amin. By force. Pag napalayas po yan, sa bahay niya, sa amin po yan tumutuloy. By force pala. By force. Balik tayo sa national artist for theater ang nakalibing sa Manila North Cemetery. Babae po yan. At kung hindi po ako nagkakamali, parang nagkaroon pa ng play.
At sa mga taga-distrito 2, meron pong health center na nakapangalan sa kanya. O, yan ha. Ang dami ko ng clue. Sinong national artist yan for the theater ang nakalibing sa Manila North Cemetery? Okay. Ano kaya pwede kong matanong dito sa... AJ, ano yung tinuturo mo? Hindi ka makapalag, tinuturo mo si... Ano gusto mo itanong? Ikaw lagi kang may nakahanap kang fishbowl eh. Ano nga man tatanong natin, AJ, sa ating mga nagiging mga bisita? Sige lang. Uy, AJ, ano ba mga karaniwan natin tinatanong sa ating mga nagiging bisita? Ano pa? Wag yun. Wag yun. Wholesome tayo, wag naman ganun. Diba? Baka may sagutin sila dito masama. Pang-team building lang yan. Colonel Tom Ibay. Magaling ka bang sumayaw at kumanta? Nagpa-practice na siya. Ano ang team ka? Team 2. Team 2 siya. Okay, team kayon! Shay? Opo. Ako. Na-turn over na nga. Shay, turn over ni Didi Addison si Shay kay Didi. Bagong lab team. O, kaway-kaway. Direktor Randy Sadak. Madilim pa, ha? Oo. So, matuloy-tuloy po yan. Nakikitaan na ba? Hindi pa naman. Oo. So, wala makasagot? Sino ba yung national artist? Wala makasagot? Mahirap ba? Nagtatalo po kasi isa pa ako. Meron pang isa? O, kahit sino doon? Pero may clue naman po kayo, so hindi na po kayo isa. Kasi lalaki yung isa. Opo, oo nga. Sige, yung babae. Sinong national artist for theater ang nakalibing sa Manila North Cemetery? Babae yung hinahanap natin, ha? Ikaw, Yaya, baka ikaw ang ating dyan, ha? Pagka nagkamali ka sa amin ng sinabi mong loko mo, check mo. Tatanggal ka namin ng trabaho, loko mo. Hanggang ngayon kami na ng direktor. Diba? Direktora Yayay. Kanina sinabi ni Direktor Onat, mahigit kumulang 1 milyon ang mga nakalibing dito sa South. Dito sa North, Meron na po tayong 3,106,000 po ang nakalibing dito. oh my God. Hindi po updated dun ngayon. Kasi meron pa po dito yung mga parang undeclared. Kasi kaya po sinasabi namin undeclared. Minsan po kasi may pupunta sa opisina, humihingi ng certificate of burial. Pag-check po namin sa records po ng Malinganod, wala pong record. Tapos pinupuntahan na lang po namin sa site sa mismong punto. Doon po namin nakikita, nandun po yung pangalan nung namatay. Bakit hindi sila dinideclare? Sabi mo, undeclared. Opo, yun po ang hindi ko po na alam kung bakit po kasi may iba po kasi siguro way back po pagka may namatayan sila, pag in-exhume nila yung body, minsan hindi naman po nila nire-report. Pag pinull out na po, minsan reported na pull out na, minsan hindi naman po nare-report na may dinala po sila rito. Lalo na po mayor yung urn. Kasi dala-dala lang po nila yan sa sasakyan eh. Oo, Na ipapasok na po Tapos ng pala nililibing na po. Tapos yun po yung hihinga nila ng certificate of burial, which is hindi po namin mabigyan kasi wala po kaming files. Ito pala, maganda pa kayo. Bukas na bang crematory? Yes po, bukas na po yung ating crematorium mayor. Okay, bukas ang crematorium natin ngayon. Pero may ginagawa pa tayong isang crematorium dito. Yes po, yun po yung nandoon mayor doon sa Bungad. Magkakaroon na po tayo ng bagong facility ng crematorium na meron po tayong mga maliliit na chapels na pwede pong maging burulan. Okay. Mga ilan kayang chapel yan? Sa bilang po ay kung 4 po yan na palapag, magkakaroon po tayo ng mga 6 to 8 chapels po na mailalagay po. Kasi ngayon po, Mayor, meron tayo existing. Dati po, 2. Ngayon, 1 na lang po kasi yung isa po, ginawa pong counseling po ng mga nagpaparehab.
Okay. Yan. Kasi ito yung ano eh. Manila treatment yan dati, di ba? Okay, may nakasagot na daw po. Kanya ka na eh. Ang tamang kasagot, Atang de la Rama, ang nanalo po ay si Kuya Dale. Nakaiba mga pangalan ng ating mga contestant kayo. Congratulations, Kuya Dale. Yay! Next question. Next. Ang dating presidente Elpidio Corino ay dating nakalibing sa Manila South Cemetery. Nakalibing ngayon. O kanina ha, tinanong ko na yan, sinabi na ni Dr. Onat. Dati po nakalibing si Presidente Elpidio Quirino sa South Cemetery. Pero inilipat po siya. Saan na po siya nakalibing ngayon? Okay. Diba? Ang dami na nating ano. Oo, dapat nakikinig ka. Sayang naman. Ano ba ibibigay natin sa ating mga nanalo? Of course, walang kamatayang gift pa. Siyempre. With libreng butas sa South and North, ma'am. Libreng butas? Talaga? Libreng butas ba yan? Sa North at saka sa South Cemetery? Huwag naman. Huwag naman. Diba? Oo. Huwag naman. Mga bata pa. Oo. Diba? Nako. Paano mo malalaman? Saan mo po pwedeng i-check kung yung iyong lupa na kung saan ka nakalibing ay talagang sa iyo? Ma-check po yung Mayor, Public Cemetery Office po natin sa City Hall, sa office po ni Dr. Ed Serrano. Makakakuha ka ba doon ng parang, ang tawag doon, di ba yung mga title? Certification lang. Kasi, wala na po yung nagbibigay. Hindi na po tayo nagagawa ng title. So, may mga title siya po, yung mga nakita pa po. So, ang nangyayari po ngayon, halimbawa po, ay nabibigay na po yung lupa sa cemetery. Pwede po yan Ita-transfer sa Public Cemetery Office din po magta-transfer. I-attach nyo lang po yung mga documents kagaya po ng mga pull-out, yung mga title at saka kung ano-ano pa pong documents na kailangan po ng public set. Tapos bibigyan na po kayo ng another certification na nakasulat po yung dating name po nung may-ari. Tapos sunod na po yung names po ng new owner. Oo, kagaya ko po, di ba? Ang aking pong ama ay nasa South Cemetery po. Kaya lang yung lupa ko, kung saan po yung aking ama, meron pong dating may nagmamaari noon. So, manghingi po ako ng certificate sa Public Cemetery Office under Manila Health Department po yan. Tama ho ba? Okay. Kay Dr. Serrano. At mabibigyan po ako ng certificate na kung saan nakalagay po doon yung dating nagmamay-ari. Tapos yung pangalan na po. Eh paano po kung marami na nagmamay-ari? Halimbawa po, pangatlo na kaming nagmamay-ari ng lupa, lahat ng pangalan na yung lalabas doon. Opo, meron naman po dun sa Records ng po ng Public Cemetery Office kung sino-sino po yung may-ari. At nandoon din po yung attachment po, kagaya po ng mga pull-out. Nasa kanila po lahat. Sabihin ng po. Yung, kasi po ng Mayor, pagka hindi na po, let's say, marami po kasi rito yung nakabili na ng ibang lupa sa ibang sementeryo. Yung pull-out po natin, yung pag-exhume po ng body, yun po yung tinatawag nating pull-out na yun po yung naiiwan na file sa amin para po katunayan na wala na po sa amin yung ano. Malinaw po yan ha. Malinaw po. So, ang nagwagi, may nakasagot na, Sherwin Dale Egg West. Libingan ng mga bayani. Oy, Sherwin, kilala kita ha. Ikaw ang naging ano to eh, boy vice mayor. Hindi ako nagkakamali. Tama ba picture? Oo, yata siya. Kasi kakaiba pangalan niya eh. So, congratulations sa iyo. Okay? Paalala ko lamang po sa mga magsisipagwagi sa ating honey quiz. Okay? Makipag-ugnayan ko kayo sa MPIO. Okay? I-message po niyo sila para makuha po nila ang inyong address kung saan po natin ipapadala ang inyong pong napanalunan. Okay? Next question. Meron pa ba? Meron pa. Saang lungsod makikita ang Manila South Cemetery? Diyos ko naman, pag hindi pa nyo yan nasagot, ewan ko na lang.
saang lungsod makikita ang Manila South Cemetery? Baka naabutin pa kayo ng siyam-siyam dyan. Diba? Sabi po ni Sir, Oh, galing ko. Oh, good luck, ha? Alam ko, tumakbo ka. Good luck. O, saan? Matagal pa ba yung sasagot? Sumasagot Nahirapan. na? Oo. Gusto ko nang kumain pa naman. May handa pa naman sa ano. Kasi may buffet table dito. Niloko ko lang si Yaya. Kasi alam niyo, si Direktora Yaya, sabi niya kanina, nininervyos daw siya. Ba't ka naman nininervyosin? Oo. Nervyosin ka kung may nakita kang bowl dyan, yung fish bowl. Yun talaga, delikado. So kasi, alam mo, hindi ka nag-prepare, AJ. Kung nag-prepare ka, kawawa itong tatlong bisita ko kayo. Diba? Diba? Kawawa naman sila. Pero, una-una, gusto ko pong pasalamat sa buong Team Undas. Ngayon pa lang nagpapasalamat na po ako sa inyo. Alam nyo ha, hindi biro ang mga ganitong mga kaganapan, taon-taon po. Pero kakaiba po ngayon kasi tatlong taon tayong hindi nakadalaw. Last year, limitado. Ngayon, ay talagang all out na naman tayo. So, in-expect po namin talaga na marami na naman po ang magsisipagpuntahan sa ating pong mga sementeryo. Isa na po doon. Siyempre, baka huhilahin ng tatay ko ang aking paa pagka hindi ko pa siya dinalaw. Although, galas naman po namin siya dinadalaw. Okay? So, in-expect po natin ang napakaraming tao ang dadalaw po sa kanilang mga mahal sa buhay. So, paalala lang po natin, wala pong mainit ang ulo. Ang una po, habaan niyo po ang pasensya niyo. Okay, taon-taon naman po itong nagaganap. Wala na hong pagbabago. Medyo napahinga lang po tayo ng 2 taon. So, pasensya lang po. Siyempre, pati na rin sa amin po mga kasamahan. Unang-una, nabanggit ko na nga po, ang City Engineering's Office, City Electrician's Office, ang DPS na maglilinis kada araw, pagkasarado po ng ating mga sementeryo, maglilinis na po sila. Maraming salamat po. Ang PDO na nagme-maintain po ng ating mga halaman dito. Ang MDRRMO, of course, kasi andyan po ang kanilang mga responders. Ang Manila Health Department na magpo-provide po sa atin ng mga doktor at mga nurses. Okay, ang MDSW na mag-handle po kung sakasakaling may mawawala po. Ang MTPB po na mag-aasikaso ng traffic in and out of the cemetery. Ang MPD na magpapanatili ng kaayusan dito po sa loob at labas ng ating mga sementeryo. And of course, ang mga kawani ng Manila North Cemetery at ng Manila South Cemetery. May nakalimutan pa ba ako? At ang tamang sagot ay si Carl Kent. Kala ko si Clark Kent. Makati! Congratulations, Carl Kent. Dahil po tayong tanong, isa na lang. Hindi yata ko inuubo. Kaninong puntod ng dating Pangulo ang nasa background ko ngayon? Yan. Napakadali. Kaninong puntod ng dating Pangulo ang nasa likuran namin ngayon? Yan. Kilala po niyo yan. Kilalang Pangulo yan na nasawi po because of a plane crash. Plane crash. Okay. Well-loved. Yan. Na Pangulo ng ating bansa. Yan. Ano pa ba pwede ko itanong sa tatlong ito? Wala na akong matanong. Naubusan ako ng tanong. Ano pa ba mga tanong natin? AJ, ano ka ba?
Huwag ka raw titingin, direct yayay. Gilas ka ako. Ano ba tanong natin kay Ma'am Brenda nun? Oo, puro love life na ang tinanong natin kay si Ma'am Matcha. Ah, sino mas maganda? Si Matcha o si Fernan? Di ba tinanong natin yun kay Brenda, kay Ma'am Brenda? Sige nga, sagutin mo nga. Both? Sino nga mas eh? Ikaw, Onat, hindi ko ba matanong si ano eh? Si Colonel Tom, kasi hindi ko mo pa namimit si ano. Ah, may traffic advisory pala. Ikaw naman, hindi ka nagsasalita kanina. Alam mo talaga. Kinakabahan din. Ipakita nga natin yung traffic advisory ni Colonel Ibay. Opo. Yes, magandang gabi po. Meron po tayo mga road closures. Okay. Katulad po, nandiyan po yung stretch po ng Aurora Boulevard mula po sa Rizal Avenue hanggang Dimasalang. Yun po kahabaan naman ng Blooming Street mula sa A. Bonifacio hanggang P. Guevara. Mula naman po sa Retiro, mula po sa Dimasalang hanggang Blooming Street Extension. Sa Maceda naman po, mula Makiling hanggang Dimasalang. Sa P. Guevara naman mula Cavite hanggang Aurora Boulevard. Meaning hindi po tayo makakadaan sa mga may puna na yan. So iiwasan po natin sa araw po. Mula sa pagkakaroon po natin ng closure ng 10 p.m. ng October 31. 10 p.m. po ng October 31, Okay. bawal na pong dumaan doon. So yan po ang sa Manila North Cemetery. Paano naman po sa Manila? Po, Makati, LGU po. Makati pala, Makati hindi po. pala pwedeng Oo. pakialaman. Baka tayo mabaril. Oo, tama nga naman. Diyos ko po. Pakialam niyo kayo. Sabihin ng Makati. So ipopost din po natin yan. Huwag mag-alala, ipopost po yan sa page po ng MPD, sa MPIO, and of course sa sarili ko po page. Ipopost din po natin yan. Okay? Ano po ang kasagutan sa huli natin tanong? Wala pa? Kaninong puntod po ang nasa aming likuran? Puntod po ng isa nating dating Pangulo na namatay po because of a plane crash. Ay, ano pala? Harvey Carag, President Ramon, ay congratulations po. Ayan. So, anim ang nagwagi, tama ba? Sa ating honey quiz ngayon kasi hindi sila gumawa ng mga question, ora-orada. So, congratulations po sa lahat ng mga nagsipagwagi sa ating pong regular na honey quiz. At again, maaari po kayo makipag-ugnayan sa MPIO. I-text niyo po sila para malaman po namin ang inyong cellphone number at address kung saan po namin ipapadala ang inyong napanalunan. So, again, yan po ang naging capital report natin. Pero bago ho ako matapos, gusto ko lang po mag-shout out. Baka makalimutan ko, syempre. Belated happy birthday. Unang-una dito sa katabi ko. No, October 1, happy birthday. Kay Director Fernan Bermejo no October 9. Kasabay po niya si Casely Viaje no October 9. And of course, si Kenneth Amurao no isang araw lang, October 17. Belated happy birthday po sa inyo. And advance happy birthday kay Attorney Princess Abante! Happy birthday po sa inyo. And maraming salamat po sa mag-asawa, Mr. and Miss Eddie La Fortesa. Pinadalhan po nila ako ng isang basketball. Wala ba dyan sa picture? Nandyan yan. EJ, pakita mo. Pinadalhan po nila. Bakit yung ano lang? Natulungan po natin ito sa ating Kalinga sa Maynila. AJ, ang nakikita ko lang po ay yung pangalan nila, Mr. and Mrs. Eddie La Fortesa ng Pandakan, Manila. Pakita mo naman yung binigay nila sa akin. Sisisantehin na kita. Dalawa na tayo, AJ. Oo, ang pinakita lang yung note. Oo, mabagal tong natin. Mabagal siya. Anyway, binigyan po nila ako ng isang basketball ng gulay, kamatis,
at saka aubergine. Uy, aubergine. Talong. Okay, binigyan din po nila ako ng ayan! Ang puti-puti ng nakakainis. Diba? Maraming salamat po. Ang lalaki po ng mga kamatis at saka ang titigas, o diba? Puro ipin ang nakikita ko dyan. Sis naman, ang pangit na po mo, puro ipin. Diba? So maraming salamat po. Alam niyo, nakakataba ng puso na kahit sa mga simpleng bagay niya, nung natandaan nila, natulungan natin sila during our Kalinga sa Maynila program, at pinadala nila yung nahihiya pa dahil kamatis lang daw. Aba, hindi yan pa kamatis lang diba? Paborito yan ng asawa ko, kamatis. Lahat ng niluto, sinasamahan ng kamatis. So maraming salamat po. Well, that ends our report from the remote area of Manila. Kung napapansin po ninyo, talagang pinupuntahan po natin ang iba't ibang lugar dito sa Maynila. So gusto muli namin pasalamat, Director Jonathan Garson ng Manila South Cemetery, Directora Yayay Castañeda ng Manila North Cemetery, and District Director, Police Colonel Arnold Thomas Ibay ng Manila Police District. Maraming salamat po. Susunod niya, siguro si Randy Sadak, si Arnel Angeles, sila naman. Ang ating mga, dyan pala, kumaway-kaway naman kayo, kaway-kaway. Diba? Si Kenneth Amorao, ayan. Mga glamour boys. Mga glamour boys. Diba? May mga pangalan na kayo. So maraming salamat po. Sa susunod nating The Capital Report, ito po ang inyong lingkod, Dr. Hani Lacuna Pangan. Maraming salamat. Magandang gabi po sa inyo lahat.